Anakta. Ma'am Anakta. Ma'am Corina. Taas lang po ang kamay. Ayun po siya. Everybody say! So maraming salamat po, ma'am. Thank you for coming. We are so happy to have you this morning. Sa lahat po ng ating mga regular guests, maraming salamat po at kayo pa aming makasama sa umagang ito. So pag naniniwala po tayo ng salita ng Diyos, ay hindi lamang inspirational, it is also transformational, it can change our lives. So umagang ito, sadyain po natin na tayo po ay magbigay ng ating tainga sa pakikinig upang tayo po ay matuto ng salita ng Panginoon. So handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito? Okay. Atin munang i-reset yung ating panata sa ating Panginoon. Ready now? Let's recite. Pamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Amen. So this morning, kindly open your Bible in the book of John. Basahin po natin ang chapter 15, verse 5. John 15, verse 5. Okay. Nariyan na po kayo. John 15, verse 5. Ready now? Read. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. For without me, you can do nothing. So tayo po manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa pagkabasa na yung salita. Hiling at dalangin po namin na yung malayang pagkilos sa aming kalagitnaan. Hiling at dalangin ko po, Panginoon, as I speak from without, you speak from within. You organize my thoughts. Batid mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak sa umagang ito. Dalangin ko po, natugunan mo po ito mula sa iyong salita. Bigyan po, Panginoon, kami ng pag-asa. Bigyan mo, Panginoon, kami ng kalakasan upang sa aming pag-uwi, pagharap namin, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming komunidad, malakas kami na naman po ang dumating sa buhay namin, ikakayanin namin sapagkat we are attached with you. Salamat po. Ingatan mo rin po ang paso sa lugar po ng Panabo, Davao. Kayo po mag-empower sa Kanya at dalangin po namin muli, Panginoon, magligtas ka ng kaluluwa. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Thank you. Please be seated. Amen. So tunay po na mainit na ang panahon. Ang heat index ay umaabutan ng 43. Okay? Ang panahon po ay nagbabago. Painit po ng painit ang panahon. Sana naman po, ang mga Kristiyano po ay painit din ng painit sa kanilang pagmamahal sa salita ng Panginoon. Huwag naman po mangyari na yung ating paligid, the atmosphere around us, is become hotter while our faith is become colder. Huwag na po mangyari na habang tayo tumatagal sa gawain ng Panginoon, instead na tayo ay lumalago at tumitibay at tumatatag at higit natin nakikita yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, the other way around, nagiging complacent tayo sa ating pananampalataya at parang alam na natin lahat. Ang tendency natin, I know that already. Tumatabang tayo sa salita ng Panginoon. I've been in the church for 38 years. I got saved in 1985. And I thank God, the Lord gave me the privilege to serve Him. Mga minamahal, pribilehiyo po na tayo po'y makapaglingkod sa Panginoon. Pwede naman po, di po ba, na after we got saved, punta na tayo sa langit. Tama? Pwede gawin ng Panginoon. But the Lord let us stay here on earth. And God allow us. You can serve me, my son. Pribilehiyo po na tayo po'y maglingkod sa ating tagapagligtas. Katagat meron kang kalakasan, meron kang panahon, samantalahin po natin. Sapagkat ang buhay na hindi ginagamit sa Panginoon, walang kabuluhan. The Bible says,
I am the vine, ye are the branches. Sino po ang vine? Si God. And ye are the branches. Who are the branches? Sino ang sanga? Tayo ang sanga. Okay? He that abideth in me, repeat the word, abideth. Manatili. And I in him, the same bringeth forth much fruit. Pag tayo po bilang sanga, nanatili sa puno, we never detach ourselves from the tree. Ang pangako ng Panginoon sa atin, tayo ay magbubunga ng sagana. Okay? No one among us wants to be unproductive in life. Ba't ka nag-a-aspire something in life? Ba't ka nagsisikap mag-aral ng maayos, magtrabaho ng maayos, kumita ng malaki? Because you want to be productive. You want to gain more here in life. You want to have more in life. Ang sabi ng Panginoon, the same bringeth forth much fruit. Sino yun? Yung naka-attach, yung nakakapit sa puno. Yung sangang nakakapit sa puno. Because, for without me, ye can do nothing. Alam niyo po yung talatang ating lagi sinasabi sa end of ng ating service? Psalms 127 verse 1, pakilagay mo nga dyan. Psalms 127 verse 1. Naunawaan niyo po ba yung talatang ito? Ito yung talatang, for without me, you can do nothing. Yung Tagalog. Yung Tagalog natin. Yung balibad. Iyan. Basahin nga po natin uli. Sabay-sabay. Psalm 127 verse 1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay. Okay? Stop muna tayo dyan. Malibang itayo ng Diyos ang bahay. Okay? Ang Diyos ang magtatayo. Okay? Walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang pakialaman ng Diyos yung bahay na pinapagawa. Walang kabuluhan yung nagsisigawa, yung nagtatayo. Ibig mo sabihin, mga minamahal, sa buhay, makakapagtayo ka. Magpa-prosper ka, pwede possible. Pwede kang kumita, pwede kang yumaman, pwede kang magkaroon in life. Okay? Pero malibang itayo ng Diyos, yung bahay na yan, walang kabuluhan ang ginagawa ng mga nagtatayo. For without me, you can do nothing. Pag wala si God sa equation ng buhay natin, kahit anong sikap natin, in the sight of the Lord, wala yan. Walang kwenta yan. At kung sinasabi sa inyo, pwede ka magtagumpay. You can be succeeding. Succeeding in your career, succeeding in your life. You can buy many things. May pera ka. You can buy watch. You can buy house. You can buy good dresses. You can eat in a nice 5-star restaurants. You can dine in a hotels. Pwede. Pero mga minamahal, lahat ng oras, lahat ng rilong binili mo, you can have pinakamamahaling rilo, pero hindi mo kayang bilhin yung oras. You can buy a good bed, but you cannot buy a sleep. You can buy a good food, but you cannot buy appetite. Maraming i-offer sa iyo ang sanlibutang ito to detach yourself from the Word of God. Maraming i-offer sa iyo ang mundong ito na kaya ding i-offer ng Diyos sa iyo. Bahay, kaya ibigay din ng Diyos yan. Education, kaya ding ibigay ng Diyos yan. Pero maraming i-offer sa iyo si God na hindi kayang i-offer ng mundong ito. Amen? Malibang ingatan ng Panginoon, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhan ng sisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Kahit yung bantay,
Nakatutok yung mata niya 24 hours. Malibang ingatan ng Panginoon yan, yung binabantayan mong yan, o mga gwardiya natin. Hawakan mo ang talatang ito. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, yung lugar, yung building na yung binabantayan. Walang kabuluhan na gumigising ang bantay. Pag inalaw ni God na yan ay masakop kahit anong bantay natin, walang kabuluhan. Meaning to say, mga minamahal, ang lahat dapat ng desisyon natin, ng buhay natin, dapat nakaangkla sa ating Panginoon. Malibang pagpalain ng Diyos yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung kasusugan mo, yung pamilya mo, lahat yan, baliwala, maliban nakasama si God. Haven't you noticed? Pagod ka na sa buhay? Takbo ka ng takbo? Ikot ka ng ikot? Hanap ka ng pagkakakitaan? Aral ka ng aral? Ligaw ka ng ligaw? Pero wala pa rin. Unfruitful pa rin ang buhay. May problema pa rin. Wala ka pa rin girlfriend. Wala ka pa rin trabaho. Wala ka pa rin negosyo. Wala pa rin matatag na pagkakakitaan. Ikot tayo ng ikot, napapagod tayo. Papagod ka sa buhay pag wala ang Panginoon. So the Bible says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Saan nakaangkla ang iyong pananampalataya? Para kanino ka nagtatrabaho? The ideal test of life is what am I to do? Is in harmony with God's Word. Yung bang ginagawa ko, yung bang ginagawa mo, in harmony with God's Word? Nakaangkla ba sa salita ng Diyos? Ang ganda po ng ating ginawa sa camp, na ating kinuha yung ano yung mga importante sa buhay mo? Sinulat natin. Ano yung mga goal mo in life that you want to achieve? Sinulat natin, 1 to 5. So, afterwards, nilagyan tayo ng graph. I-graph mo yung importante sa'yo. 5, yung pinakamataas na importante. And then, on the other side is, ito yung importante kay God. Ang tanong, yung bang importante sa'yo, importante kay God? You answer me. Yung bang importante sa'yo, yung bang hinahabol mo ngayon, yung bang pinag-uubusan mo ng oras ngayon, ng kalakasan ngayon, ng talento mo ngayon, importante ba kay God? Pag ang importante sa akin, importante kay God, jackpot ako. I never miss God's will in my life. I never miss God's plan in my life. And that is the will of God for me, to seek His will in my life. Subalit mga minamahal, pag ang importante sa iyo, you found out hindi importante kay God, it's futile. It's useless. It's worthless. Baliwala. Sapagkat, ibig sabihin mga minamahal, ang hinahabol natin ay ang kinang ng sanlibutan at hindi ang kinang ng salita ng Diyos. Hindi ang kalooban ni God, kundi ang kalooban natin dito sa lupa. As Christian, bilang mananampalataya, ang ating basihan lagi, yung bang importante sa akin, importante kay God. Dapat ang hinahanap mo, ano ba yung importante sa Diyos ko? Iyon ang gagawin ko. Kaya nga, God is always telling, Pastor is always telling us, bigyan mo ng dahilan si God para pagpalain ka. Meaning, gawin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pag ginawa mo yan, ang Diyos ang kusang magpapala sa iyo. Is what am I to do?
is in harmony with God's Word? Is it in harmony or it contradicts? Yung bang ginagawa mo ngayon in harmony with God's Word o it contradicts the Word of God? Maling relasyon, harmony, contradict. Answer me. Pagsisimba, harmony, contradict. Answer me. Mag-aral mabuti, harmony, contradict. Yung magmura, yung mang-away, yung mang-bash, yung magpatawad. It's very easy for us to say. Tama? We can separate what is in harmony, what is in contradict. Alam natin. But sad to say, it's easy for us to know, but it is hard for us to do. Magkaiba po yun. Iba yung alam mo, iba yung ginagawa mo. Bilang mananampalataya, dapat mag-manifest sa buhay natin kung ano yung truth ng Word of God makita sa buhay natin. What I know from the Word of God should be manifested in what am I doing. It never contradicts. Pag sabi mong Kristiyano ka, you put a label in yourself. Okay. Nakalagay po dito, ito yung label. Okay? Ito yung battle, tama? The label states what is inside the battle. Tama? Nakalagay dito, Wilkins Pure Water. So what is inside the battle? Pure water. Tama? The label tells what is inside the battle. Lahat ng Kristiyano, say amen. As you walk daily, you have a placard in your body, in front of you, telling, I am a Christian. As you bring your Bible, you are telling to your community, I am a Christian. When you enter this building, you are telling to all of them, I am a Baptist. You are telling to everyone, I have a label, I am a Christian. So, you have a label in yourself. It shows what is inside in your heart. That you have Jesus in your heart. Am I right? Kristiyano ka eh. Pag Kristiyano ka, may Kristo ka sa puso. The label tells what is inside us. Am I right? Dahil may Kristo ka sa puso, and you have a label in front of you, dapat yung bunga natin, anong sabi ng Bible? Kung ano ang nasa puso, ilalabas ng ating bibig. Pag Kristiyano ka, patunayan mong Kristiyano ka. Saan? Sa gawa. The way you speak. The way you work. The places you go. The words people hear you say. Dapat makita nila, Kristiyano ka nga yan, taong yan. Alam mo, nung mula na nag-Bible, mata niya sa Baptist, hindi na yung nagmumura. Dati pala mura yan eh. Dati pala awa yan. Pero nung nag-Bible na yan, nagmamanifest dapat. Am I right? Amen. Dapat ang Bible nagmamanifest sa buhay natin. Ang Bible sumasalamin sa buhay natin. Dahil kita si Kristo sa buhay natin. Why? Because we are a Christian. The name Christ is there. I am a Christian. Ako'y mananampalataya. I am a Bible believer. As you hold your Bible, you are telling to the world, this is my book. This is my rule of faith. This is my life. Never contradict. Dapat our actions, our words, the places we go, is in harmony with God's Word. Yung bang ginagawa mo ngayon, harmony ba sa salita ng Panginoon?
Yung relasyon bang meron ka ngayon in harmony with the Word of God. Yung bisyo na meron ka ngayon is in harmony with the Word of God. Alam niyo mga minamahal, gagamitin ka ng Diyos para ang tao makakilala kay Kristo. Do you like that? Say amen for that. Gagamitin ka ni God para ang tao makakilala kay Kristo. Say amen for that. Do you want that praise? Do you want that truth? Do you want to be used by God? At gagamitin ka ng dyablo para ang tao malayo kay Kristo. Gagamitin ka ni God, your life, your testimony, your actions, the words proceeded out of your mouth para ang tao makakilala kay Kristo. At gagamitin ka ng dyablo. Bisyo mo, the way you live, the word proceeded in your mouth, your actions, para ang tao lumayo kay Kristo. Kanino ka magpapagamit? Kristiyano ka. Mananampalataya ka. We need to be careful with our testimony. Dahil tool tayo ng Panginoon at tool din tayo ni Diablo kung ang tao ba makakilala sa Kanya o ang tao lalayo kay Kristo. Ang tanong, kanino ka nagpapagamit? We have a label. We are Christian. Then act as one. Behave as a child of God. Amen? We need nowadays a responsible Christian. That Christians who draws people to Christ. Yun ang kailangan po natin mga minamahal. Ang tao, ang Kristiyano maglalapit ng tao kay Kristo. Ang Kristiyano maglalapit kay Kristo sa tao. We need that. Bakit po? Dahil baka po tayo ay madaya. Baka akala natin, yung ating ginagawa ay okay lang. Save na naman ako, okay lang. Okay naman to kasi maliit lang naman ginawa kong kasalanan, okay lang. Ito naman ay vision, passion ko lang ito, itong manigarilyo, talagang hindi ko lang talaga maimot, hindi ko mabitawan. Itong pagtagay, minsan lang naman, dati araw-araw, ngayon once a week na lang. We justify our acts. Tama? Nagbago na ako, kapatid. Dati isang pakete ako. Ngayon, hindi na. Dati umuubos ako ng 100 isang araw para sa sigarilyo. Ngayon, hindi na. Nanghihingi na lang ako. Nakikitagay na lang ako. Ang laki ng natipid ko. Lahat ba yung pagbabago sa buhay ko? Kapatid, huwag nating hayaan na tayo madaya. Na ang thinking natin, we are doing service for our God, but it's not. Baka akala natin, yung ating ginagawa, okay lang. Ako lang naman ang naapektuhan. No, it's not. Pag Kristiyano ka, apektado kami sa gagawin mo. Amen? Pag mananampalataya ka, anuman ang gawin mo sa buhay mo, apektado ang lahat ng miyembro ng simbahang ito. Why? It reflects on our church. Pag ikaw na barangay, ang sabihin ng barangay, hindi ba umati ka dyan sa Baptist? Oh, ba't ikaw nagpapasimulan ng gulo rito? Hindi ba naapektuhan na yung simbahan? Hindi ba ikaw yung nagba-Bible? Ba't ikaw yung nagkakalat ng chismis dito sa lugar natin? Ba't ko yung lagi nirereklamo dito? O ba't ka nahuli sa curfew? Di ba Baptist ka? Akala ko matino ka. Ba't ikaw ang pasaway? Apektado. Hindi lang ikaw. Amen? And as a family, we need to be careful with one another. We need to take good care of one another.
ingatan natin ang ating patotoo sapagkat naapektuhan natin ang bawat isa. Hindi lang ikaw ang nasisira, pati kami nasisira, pati ang salita ng Diyos nasisira, pati ang gawain ng Diyos nasisira dahil sa'yo. It's not you. It's the ministry. We need to be careful. Sabi po ng 1 John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Yung bang espiritu ng alak sa Diyos? Di ba may espiritu yung alak? Di ba may espiritu yung alak? Sa Diyos ba yon? Kasi may espiritu ang Diyos eh. Ang sabi ng Bible, kundi inyong subukin ang mga espiritu. O, may espiritu yung alak, subukin natin. Sa Diyos ba yan? Hindi. Kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Alam ba may mga tao na to the point they can kill and thinking they are doing that service for God? Alam niyo ba yon? Na handa silang pumatay na ang kanilang paniniwala, they are doing this for their God. Kaya nga may mga teroriste. Kaya nga may mga jihad. Tama? Ang thinking nila, I'm doing this for my God. Kalaban yan eh. They're infidel. They're unbeliever. Tingnan niyo po. John 16 verse 2. John 16 verse 2. It happens. Even the Bible stated that. John 16 verse 2. They shall put you out of the synagogues, yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Pinatay ang mga apostoles, pinatay ang mga early Christians, pinatay si Isaiah, pinatay sila John the Beloved. Pinatay ang mga early Christians. Ang thinking ng mga pumatay sa kanila, they are doing God service. Ganun sila nadaya. Okay? So, tayo mga mananampalataya, ayaw natin na tayo madaya. So we need to try every spirit. Pag yung ginagawa mo ay hindi akma sa salita ng Diyos, nadaya ka. Okay? In life, we need to decide what's going to be our ultimate authority. It really boils down to two choices. Lagi pong dalawa lang pagpipilian sa buhay natin. God's Word to be our authority. Doon babasa yung ating desisyon. Or the world. And then we will base our decisions on this world. It is the Word or the world. Ang salita o ang sanlibutan. If you base your life on popular opinion of what is currently the in thing to do, ano yung uso ngayon, you are always going to be out of date because it keeps changing every day. Kung ang basihan mo, yung popular opinion, ano yung sikat ngayon, araw-araw po nagbabago yan. Yung uso ngayon, lipas na bukas. Yung sikat ngayon, laos na bukas. Kasi saan nakabase dapat ang ating desisyon? If you base your life simply on popular culture, political correctness, or opinion polls, on the other hand, if you base your life on God's Word, the truth never changes. Pag ang desisyon mo nakabase sa sanlibutan, lahat fragile, nababago, lahat changeable. But once you place your decision, you base your decision on the Word of God, it never change.
1 John 2:17. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Ang ganda po ng talatang ito, kapatid. Yung verse 15, ang sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For what is in the world? The lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life. Yan po hindi sa Ama. Yan po sa sanlibutan ito. Okay? Kaya sabi ng Bible, love not the world. Huwag mong mahalin, huwag mong ibigin ang sanlibutan ito. Huwag mong hanapin ang kabuluhan mo sa sanlibutan ito. You need to find your meaning in God, not in the world. Sa sanlibutan ito, hindi ka kikilalanin, okay lang. Basta kilala ka ng Diyos. Sa sanlibutan ito, hindi ka papalakpakan, okay lang. Sa tingin niyo ba yung pinapalakpakan sa sanlibutan ito, pinapalakpakan sa langit? Gumagastos ang tao para manood ng concert, $3,000. Isang concert, $3,000. Ganun sinusuportahan ang mga idol sa lupang ito. Ganun, pag dumarating pa lang sa airport, nagpapalakpakan, woo! Wanching, wanching, wanching. O sino yung wanching? Hindi ko kilang kilala yun eh. Iba yung mga pangalan eh. Pero willing gumasto sa mga Pilipino. Willing ubusin yung kanilang pinaghirapang pera, pinagtrabahuhang pera, inipong-ipong pera, willing ibili nung gamit. Makita lang yung mukha ng kanilang idol dito. At pag nag-perform na, nagtatatalong, woo! Ang galing, woo! Ang tanong ko sa'yo, eto, yung mga pinapalakpakan sa lupa, pinapalakpakan ba sa langit? Yung mga sikat sa lupa, sikat sa langit. Kung anak ka ng Diyos, ang hanapin mo kung kanino nalulugod ang Diyos. Sanlibutan yan eh. Anong sabi ng Bible? And the world passeth away. Yung sikat noon, hindi na natin kilala ngayon. Sino sa inyo ang mga may mga medals? Nung nag-aaral kayo, meron kayong medals, natanggap kayo ng medals. Taas ang kamay, medals. Huwag kayong mahiya, be proud of it. Pinaghirapan nyo yan eh. Medal, trophy, recognition. Amen. Meron tayo, nakalagay ba sa bahay? Nakalagay? Tama, nakalagay, di ba? Bin-display natin, tama? Ang trophy, medal, ang dami. Okay. Pinapasin mo pa ba? Exit ka pa ba? Ito yung pinaghirapan ko. Ito yung pinagtrabahuhan ko. Nare-recognize mo ba ng iba? After 10 years, after 15 years, kilala ka ba ng mga pumalakpak sa'yo? Sikat ka ba? After 20 years? O wala na lahat? O naman isang atleta, napakagaling, na yung kanyang achievement ay di-display sa kanilang eskwelahan. The trophies, the medals, andun ang pangalan niya, andun ang picture niya. Naka-display to challenge the enrollees. And then, nagkaroon ng renovation yung eskwelahan after 15, 20 years. Ni-renovate yung school. Okay? At sa pintuan ng bahay niya, dumating ang isang package. At yung laman ng package, ito na yung mga trophy mo, ito na yung mga medal mo, ito na yung mga recognition mo, ito na yung picture mo, binabalik na namin sa iyo. Hindi na natin kailangan. Tapos na ang era mo. The world passeth away. Yung bahay na pinundar mo, masisira yan. Yung sasakyan binili mo, hinulug-hulugan mo, magiging karag-karag yan. The world passeth away. Yung pinag-awayan nyo ng manugang mo, ng biyanan mo, na property, the world passeth away. Yung pinagsuntukan yung magkapatid sa sapatos, yung damit na ginamit, di nagpaalam, di ba galit na galit ka? Nagwawala ka?
Habang gusto mo siya itakwil bilang kapatid. Nung nagsimula yung away niyong magkapatid. Dahil sa gamit. Ngayon, pag awayin niyo yung damit, after 10 years, wala nang gustong magsuot. The world passeth away. What stays? But he that doeth the will of God abideth forever. Siya na gumaganap ng kalooban ng Diyos ang siyang nananatili magpakailanman. Sa mga minamahal, hindi sayang na inuuna mo ang gawain ng Diyos sa buhay mo. Hindi sayang na ginaganap mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sumakay ka pa ng sidecar, namasahe ka pa para magsimba. Hindi sayang. Pinlansya mo pa yung damit mong paborito para isuot, para manambahan. Hindi sayang. Gumising ka ng maaga. Muntik pa kayo mag-away ng misis mo dahil ayaw pang bumangon. Sabi ng misis mo, bilisan mo, malilate na tayo. Hindi sayang. Nung nagbasa ka ng Bible, hindi sayang. Nung nanalangin ka, hindi sayang. Umutan ka ng camp, hindi sayang. Nanambahan ka, hindi sayang. But he that doeth the will of God abideth forever. Panalo tayo dito. Okay? Ayaw natin natatalo, tayong mga tao. We hate losing. Kapag narinig mo, I was born loser, ayaw natin nun eh. Gusto natin lagi tayong panalo. Ang sabi ng Bible, ito ang tiyak na panalo. But he that doeth the will of God abideth forever. You are a guaranteed winner pag ginanap mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Abide forever. Lahat ng pinundar mo sa lupa, maiiwan. Mabubulok, masisira. Pero ang pinundar mo sa langit, mananatili. But he that doeth the will of God abideth forever. Yung pagsisimba, abideth forever. Yung pananalangin, abideth forever. Yung pagdidevotion mo, abideth forever. Yung hindi ka gumante, nagpigil ka, hindi ka pumatol, abideth forever. Yung umawit ka sa choir, umutan ka ng MDO, nag-drive ka, nagpagamit ka sa ministry, abideth forever. Yung nag-soul winning ka, nag-disciple ka, abideth forever. So mga minamahal, ipinapakita sa atin ng Panginoon, ano ang mahalaga sa atin. Ang title po ng ating message sa umagang ito is To Have a Meaningful Life, Abide with God. Ang magkaroon ng isang makabuluhang buhay ay ang manatili sa Diyos. Kaya pag Kristiyano ka, huwag mong isipin na iwan ang gawain ng Diyos. Quit is not an option pag Kristiyano ka. Anuman ang problemang dumaan sa atin, never quit. Just trust the Lord. God is doing something in your life. God is in the process of molding you. Tuloy lang. Kapit lang. Nadapa, tayo lang. Magpatuloy uli. Yan ang buhay. Yan ang buhay Kristiyano. Truth is always true. So if God says, something was wrong 10,000 years ago, it is also wrong 5,000 years ago. Even 500 years ago. If that is wrong today, it will be wrong 100,000 years from today. Ang tama sa salita ng Diyos, tama sa Panginoon. Ang mali sa salita ng Diyos, mali dapat. Hindi nagbabago. Because the Word of God is stable. Hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. God is the same. Today, yesterday, tomorrow. God never changed. His Word never changed. I don't care what opinion polls say. I don't care what political correctness says.
I don't really care what is given to us on television or on media. If God says it's wrong, it is wrong. It is always has been, and it always will be. If God says it is right, it will always be right. So ang tanong, is my decision in harmony with God's Word? Yung bang mga hakbangin mo, yung mga plano mo sa buhay, yung mga nais mong gawin sa buhay mo, in harmony with God's Word? Naaayon ba sa salita ng Diyos? Wala mo masama magplano sa life. Nais di ka magplano ka sa buhay mo. Dahil ang prinsipyo nga ng Panginoon, if you fail to plan, you plan to fail. So dapat nagpaplano ka. Ito gagawin ko bukas. Sa makalawa. After 5 years, ganito na ako. After 10 years, ganito. Lagi sinasabi sa atin ni Pastor, di ba? After 5 years, ano ka na? After 10 years, sino ka na? Ano na-achieve mo? Pastor is always telling us, wala pong masama magplano. Okay? Walang masama na ating ihatag yung ating magagawin sa buhay natin. Pero may paalala sa atin ng Panginoon. Kasi, what if yung plan na derail? Hindi nangyari. Nasira. Hindi naganap. What will happen to us? Kaya ang laging sabi ng Panginoon sa atin, paalala niya sa atin sa James chapter 4, verse 15, I think. James 4:15, pakilagay nga. 14 muna, 4:14. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So ang tanong ng Panginoon, kayo na hindi nakakaalam ano mangyayari bukas. And no one among us. Tama? At alam kung mangyayari bukas. Meron ba nagsabi sa Taiwan, darating sa inyong lindol, 7.1. Ngayon na. Wala eh. Pinagsabi ba na puputok ang bulkang Taal? O kang bumili ng property within that area kasi puputok ang bulkang Taal? Wala eh. Tama? Natural calamities happens. Without our knowledge. We never know what will happen tomorrow. Kung bukas biglang, puk! May sakit ka. Puk! May aksidente nangyari. Puk! Wala ka ng trabaho. Puk! Sa US po, sa California, ginawa nilang $20 per hour ang sweldo sa mga fast food chains. From $15 to $16, they climbed it to $20. Legislated. Ginawang batas. Okay? Ano nangyari? Pagpasok kinabukasan, for example, April 1, ang April 1, ang sweldo from 16 magiging $20 na. Okay? April 1, pagpasok ng mga empleyado, nakalagay sa pintuan na kanilang pinagtatrabahuhan, close. Sarado na. Sinara na ng may-ari. Lahat ng kanilang connected stalls, companies, locations, isinara. Dahil di nila kaya, yung $99 sa US, 99 cents. Para sa atin yung mga 88 sa atin, di ba? 88, 99. Sa US meron din ganon. 99 cents. Yung mga mura lang yung bilihin. 400 locations sinara. Dahil sa batas na $20 na. At alam niyo ba sa US, ang tindi. Very rampant yung nakawan sa mga retail stores na hindi mo pwedeng ikulong pag ang amount niya hindi umabot ng ganitong amount. Kaya yung mga tao, nakaw lang sila ng nakaw. Kaya pag binabasa ko, US to eh, bakit ganito? Bakit? Kasi yung logic.
At meron pa silang ngayong nangyayari, yung mga squatters, iniwan mo yung bahay mo, walang tao. May tumirang squatter. Tama? Hindi mo pwedeng paalisin. May nagreklamong babae, bahay ko to eh. Sabi no, hindi, nakatira na ako dito. Tumawag ng pulis, siya pa dinala ng pulis. Yung may-ari. Ako, ano nangyayari? Very illogical, tama? But it happens. Anything can happen. So, balik tayo sa James chapter 2. Whereas, you know not what shall be on the morrow. For what is your life? Anong yung buhay? It is even a vapor that appeareth for a little time and then it vanisheth away. Meaning to say, maiksi lamang ang buhay. Huwag mong ipagyabang yung bukas. Bukas, manager na ako. Bukas, supervisor na ako. Bukas, graduate na ako. Bukas, mayaman na ako. Bukas, maganda na ako. Asa ka. It is even a vapor that appears for a little time and then vanisheth away. Maiksi ang buhay. Maiksi na ang buhay, huwag mo nang gamitin kung anak ka ng Diyos sa kasalanan. Gamitin mo na kasi maiksi ang buhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa iyo bilang mananampalataya? Kung ligtas ka, sumunod ka sa tubig ng bautismo. Kalooban ng Diyos sa iyo yan. Pag ligtas ka, maging tapat ka sa salita ng Panginoon. Kung member ka na ng church, maglingkod ka ng may katapatan. Ako, 59 years old na po ako. Hindi pa pala. 58 pa lang pala, Sister Ami. 58. Going to 59 this year, ng September. Ako iniisip, sooner or later, may edad na ako. Next year, senior citizen na ako. I've been in the church for 38 years. Sabi nga ni Pastor, malayo na, malayo pa. Naintindihan niyo yung sinasabi ni Pastor? Malayo na, when I started, malayo na ako sa aking sinimulan, okay? Marahil, malayo pa ako sa pagbabalik ng Panginoon. Okay? Malayo na, malayo pa. Kaya, ba't pa ako babalik? Ba't pa ako tatalikod sa Panginoon? Malayo na ako mula sa aking sinimulang starting point. Tama? Kung malayo na ako, why should I come back? Malayo na nga ako eh. Papaguri ko lang ang sarili ko para bumalik uli sa starting point of my life. Malayo ni. It is a waste of my time and energy to back. Right? So ang decision ko, bagamat malayo pa ako sa aking Panginoon, magpapatuloy ako para ilapit ko ang sarili ko sa Kanya. Dahil ang paglayo ay hindi paglapit. Ang paglayo ay hindi paglapit. As I go on my Christian life, inilalapit ko ang sarili ko sa Panginoon. That's why yung ating team, abide in the Lord. To have a meaningful life, abide in God. Manatili tayo. Okay? 50, going to 59 ako this year. Isipin ko ba, sooner or later, I will face my Creator, I will face my Savior, I will face my King, my Lord. Ngayon ko pa sisirain yung buhay ko? Hindi pa ako magwawala sa buhay ko? Hindi na ako bata eh. Baka wala na akong time to recover again. Tama? Baka hindi na ako bigyan ng Diyos ng pagkakataong makabounce back. Ba't ko pa pipiliing sirain? Ba't ko pa pipiliing kainin ko yung saya ng sanlibutan ito? Naranasan ko na yan eh. Diyan na ako galing eh. Tama? At pag Kristiyano ka, ang panlasa mo sa sanlibutan ito, mapait na, matabang na. At ang salita ng Diyos, ito ang kasiyahan natin. Ito yung matamis sa ating panlasa. Kapatid, we are not younger anymore.
the remaining years of our life, ipagamitan natin sa Panginoon ng sobra-sobra, ng todo-todo. Wala nang panahon para tumalikod pa. At kaya man nagsisimula, wala nang panahon para huminto. Why? Nagpupundar ka pa lang eh. Nagsisimula ka pa lang eh. Nag-iipon ka pa lamang eh. Ama, kami nga na matagal na. Ang aming thinking, ba't pa ako hihinto? Eh, malapit na ako. Tama? Dapat ikaw naman nagsisimula. Ba't ako hihinto? Eh, wala pa ako nasisimulan. Wala pa ako napupundar. Wala pa ako nagagawa. The more I need to work for God. Yun dapat ang prinsipyo natin. Do more for the Lord. Ang sabi ng Diyos, the world passeth away. But he that doeth the will of God abideth forever. Hindi ka talo rito. Is my decision in harmony with God's word? You have to decide what's going to be your ultimate authority in life. God's word or the world? Sa kaligtasan, God's word or the world? Sino sa inyo mabait? Tasa kamay. Ay, walang mabait dito. Yung mukha lang mabait. O yung nagbabait-baitan. Wala talaga. Tinatanungin ko kayo, sino sa inyo ang masama? O, lalong wala, di ba? It's either mabait ka o masama ka. Walang neutral. Ano ba talaga ako? Mabait ako, masama ako. In going to heaven, paano ka pupunta sa langit? Pag mabait ka ba? Hindi ka tatanggapin sa langit. Kasi mabait ako eh. Lahat ng mabait, bawal sa langit. Alam niyo ba yon? Lahat ng mabait, bawal pumasok sa langit. Alam mo ba yun, Brad? Hindi. Bakit? Dahil ang tinatanggap lang sa langit, perpekto. Perpekto ka ba? Mabait. Sabi na mabait ka. Minsan. Ama, ano sabi ng Ecclesiastes 7:20? Pakibasa mo nga. Pakibuklat mo nga Ecclesiastes 7:20. Ecclesiastes chapter 7. Ang sabi niya, basahin natin sabay-sabay. Ready? Read. For there is not a just man upon earth. Just, mabait. Mabuti. Na gumagawa ng mabuti. That doeth good. And, mabait ka ba? Ang tanong, nagkakasala ka ba? Ang sabi ng Bible, walang mabait sa lupang ito nang hindi nagkakasala. Kahit ikaw pa ang pinakamabait na tao sa mundong ito, ang sabi ng Bible, nagkakasala ka pa rin. At pag di ka na nagkakasala, perfecto ka na. Kung mabait ka lang, hindi ka pa rin qualified. Kasi ang sabi ng Bible, nagkakasala ka pa rin. Mabait ka ng Lunes, mabait ka ng Martes, mabait ka ng Miyerkules, mabait ka ng Huwebes. Eh nakita mo yung may utang sa'yo na takbo ng takbo at tinatalikod at nung makita mo, napamura kang bigla. Bakit? Tinakbuhan ka eh. Iniwasa ka na naman eh. Ayaw magbayad sa'yo eh. Kumulo na naman ang dugo mo, nagalit ka na naman. And sin it not. Even though you are trying to be good, magkakasala at magkakasala ka pa rin. Bakit? Naturalesa sa tao ang magkasala. Amen? Walang taong hindi nagkakasala. Kahit Kristiyano nagkakasali. Tama? We are covered by the blood of Christ. At diba, after you got saved, hindi ka na magkakasala? Walang ganun. Ang sabi ng Bible,
He that looketh on a woman with a lust on his eyes committed sin. You know, tumingin ka sa babae, ang sexy nito ah. O, nagkasala ka na. Nung nagbukas ka ng iyong iPad, nag-browse ka, at kung ano-anong nakita mo, nagkasala ka na. Hindi pwede na mabait ka, di ka nagkakasala. The Bible says, magkakasala at magkakasala tayo. Dahil mabait ka at nagkakasala ka, hindi ka pwede sa langit. Sino ang pwede sa langit? Lahat po ng makasalanan. Sir, yung mabuti ka, hindi pwede. Ba't yung makasalanan pwede? O makinig ka, ito ang sabi ng Bible. Sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So si Kristo lamang ang daan. Okay? At ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat nagkasala, kapos tayo sa kanyang kaluwalhatian. Dahil tayo nagkasala, verse 23 ng chapter 6, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May kabayaran ang ating kasalanan. Okay? Ano naman kalagayan ng tao? Ang tao ay makasalanan. That's point number 1. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo may nagawang kasalanan. Once in our life, we violated God's law. Tama? Secondly, because we violated God's law, we commit sin, we need to pay for it. Ano ang kabayaran? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pagkahiwalay. Saan? Pagkahiwalay sa Diyos. Sa presensya ng ating Diyos. Okay? Dahil ang tao ay napahiwalay sa Diyos, okay? And we are condemned because of our sin, we will now proceed to hell. Hinatulan na tayo ng Diyos. Yan po ang tinatawag na spiritual na kamatayan. So, ano po ang ginawa ng Panginoon? Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Diyan pumasok po yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. He offered Himself for us. He died on the cross for us. He was buried, on the third day He rose again and became a victorious Savior. In that while we were yet sinners, bagamat tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang nagtulak kay Kristo para mamatay sa krus ay ang ating kasalanan. Bakit po? Kasi po, yung ating kasalanan ang magdadala sa atin sa lugar ng kapahamakan. Kaya, if Christ never died on the cross, sino po magbabayad ng ating kasalanan? Excuse me. Kung si Kristo po ay hindi namatay sa krus, who will pay for our sin? Tayo. Sino ba nagkasala? Tayo. Sino magbabayad? Tayo. Anong kabayaran? Kamatayan sa apoy ng impyerno. Pag ikaw ang nagbayad sa iyong kasalanan, kamatayan sa apoy ng impyerno. Pag ikaw ang nagbayad sa iyong kasalanan, kamatayan sa apoy ng impyerno. Anong pambabayad mo sa iyong kamatayan? Mabuting gawa? Sapat ba yun? I always illustrate this. Ang buhay parang timbangan. Ang sabi ng tao, gagawa ng mabuti, gagawa ng masama. Mabuti, masama. If your belief is for me to go to heaven, gagawa ko ng maraming mabuti para pumunta ako sa langit. Okay. Gumawa ka ng maraming mabuti. Na-outweigh yung konting kasalanan. Tanong, nung gumawa ka ng maraming kabutihan, you are the model citizen in your community.
You are the philanthropist of the year. You are the righteous man of the year. Ang dami mong ginawang mabuti. Tanong, nabura ba yung nagawa mong kakaunting kasalanan sa paggawa mo ng maraming kabutihan? Binura ba ng ginawa mong mabuti yung ginawa mong masama? Na-outweigh? Yes, definitely. Na-outweigh. Mas maraming mabuti kaysa sa masama. Pero ang tanong ko sa'yo, binura ba nung ginawa mong mabuti yung nagawa mong kakaunting kasalanan? No, it's not. Sa timbangan ng Panginoon, sa timbangan ng buhay natin, iba ang gawang mabuti, iba ang gawang kasalanan. Kahit gumawa ka ng pagkarami-raming kabutihan, hindi nito binubura ang katotohanan ng nagkamali ka, nagsinungaling ka, nagnakaw ka, nagmura ka, nanakit ka, nangopya ka, iniwan mo asawa mo, iniwan mo ang girlfriend mo, niloko mo ang boyfriend mo, naging two-timer ka, hindi ka nagbayad ng utang mo, hindi binubura. Andun pa rin. Yung kakaunting kasalanan. Anong sabi ng Bible? Ang kabayaran ng kasalanan, kaunti o marami, ay kamatayan. Your good works cannot pay for your sin. Pag tayo nagbayad sa ating kasalanan, no amount of good works can pay for our sin. Kaya ang sabi ng Bible, not by works, lest any man should boast. Kaya ang sabi ng Bible, Titus 3:5. Titus 3:5, pakilagay. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Ang klaro ng salita ng Panginoon. Kung ang paniniwala mo, punta ka sa langit dahil mabait ka, you're trying to be good, ang sabi na po ng Bible, not by works of righteousness which you have done, na ginawa mo. Hindi dyan. But according to His mercy, He saved us. Doon niya po tayo iniligtas. Kinahabagan tayo, kinaawaan tayo ng Diyos. Kaya, the Bible says in Romans 5:8, but God commended His love toward us. Yung pag-ibig niya para sa atin. In that while we were yet sinners. Anong ginawa ni Christ? How He commended His love toward us? He died. He died for our sins. For His mercy, He saved us. Kung si Christ po hindi namatay, kapatid, kaibigan, kung mabait ka, magawa ka ng mabuti, hindi sapat para pumunta ka sa langit. Hindi yan binubura ng kabaitan mo yung kasalanan ginawa mo. Only one can pay for our sins, not us. Not our good works. Not our righteousness. Only one can pay for our sin, and that is the blood of Christ. The finished work of Christ. Kaya kung si Christ hindi namatay, lahat po tayo, papapahamak sa apoy ng impyerno. Lahat tayo. Kapatid, I want you to take it seriously. Yung ginawa sa'yo ng Panginoon. Yes, ang dali ng kaligtasan. Tagapin mo siya sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Magsisi ka sa iyong kasalanan. It is by grace. Yes, napakadali. Out of the mouth, confession was made. Ang dali ng kaligtasan. Kapatid, huwag nating abusuhin yung kadalian ng kaligtasan. Pananampalataya lang. Mag-pray ka lang ng sinner's prayer. Punta ka na sa langit. Ganun lang. Alam mo, parang utak na Naaman. Alam mo si Captain Naaman, gustong gumaling, tama. He was leprous. He's a leprous person. At na siyang gumaling. Ang sabi sa kanya ng propeta,
Lumubog ka sa Ilog Jordan 7 times. Gagaling ka. Sabi ni Naaman, wala mo mas magandang ilog. Ang dumi ng ilog dito. Ayaw niyang gawin. Ang sabi nung kanyang katulong, Sir, yung pinapagawa siya ng propeta, napakadali. Kung mahirap ba gagawin mo? Ang dali na nga ng pinapagawa sa'yo eh. Nagdududa ka pa. Tama. Kung yung mga dali, nagduda ka pa, lalo kung pinahirapan ka. Ang dali na ng kaligtasan. Why? Because of God's grace. Kaya nga grace. For by grace are you saved. What is grace? Unmerited favor. Tama. Unmerited. Hindi tayo karapat-dapat sa biyaya. Tumanggap tayo ng biyaya. Grace. Kung hindi yan biyaya, naku po, mga minamahal, magpasalamat na lang po tayo dahil mabiyaya ang Diyos sa atin. Kinahabagan tayo ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Diyos natin. Kung ikaw ang gagawa ng sarili mong kaligtasan, I'll tell you, napakahirap. Huwag mo na questionin yung madali. Madali sa atin, mahirap sa ating tagapagligtas. Buhay para sa atin, kamatayan para sa Kanya. Kasi yan sa atin, pagdurusa sa Kanya. Inako na nga niya lahat eh. Tama. Kaya naging madali ang kaligtasan dahil inako, somebody pay for it. Dapat ikaw may utang eh. Dapat ako magbabayad eh. Inako na nga niya. Al binayaran na niya, naging magaag na sa atin. Kapatid, wag nating abusuhin yung biyaya ng Diyos. Christ loved us so much. He died on the cross. And the Bible says it is by His grace, not of works, as any man should boast. What must I do to be saved? Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Confess with thy mouth the Lord Jesus, believe in thine heart. Ilan po ang pamuntayang sinasabi ng Panginoon, at ikaw ay maliligtas. Verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang nais po ng Panginoon, maligtas ka, makamit mo yung buhay na walang hanggan. Ano po ang mga benefits natin sa ating pag-abide sa Panginoon? Abiding with God, mga minamahal, focuses our life. Nagkakaroon ng focus yung ating pansin pag tayo nananatili sa ating Panginoon. Kayong kantang, constantly abiding, Jesus is mine. Constantly. Magpatuloy ka na manatili sa Panginoon. Yung kantang, yung kinanta kanina, narinig ko, if you abide in me and my words abide in you, if you abide in me and my words abide, if you abide in me and my words abide in you, if you shall ask what you will and it shall be done unto you. Gusto mo ng answered prayer? A guaranteed answered prayer? Abide with God. Focus. The Bible says in Ephesians 5:17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ang ganda po na talatang ito. Lahat ng Kristiyano say amen. Hinahanap natin lagi, ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Am I right? We are searching for that. We are looking for that. Ngayon ako'y ligtas na. Ano ba yung will ni God para sa akin? Nasabi po ng Bible, Ephesians 5:17, wherefore be ye not unwise. Huwag kang maging mangmang. Bagkos, unawain mo kung ano ang naisin, ano ang layunin, ano yung purpose ni God para sa'yo. Trabaho po natin bilang mananampalataya ang alamin, ang aralin, ang saliksikin, ano ang kalooban ng Diyos sa akin. Every one of us has purpose,
has an assignment from God. Lahat tayo meron. Hindi ko alam kung ano assignment mo sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung layunin ng Diyos para sa'yo. Pero definitely, may layunin ng Diyos sa akin, iba sa layunin sa'yo. May assignment ako sa Panginoon, may assignment ka sa Panginoon. Iba sa assignment mo. Okay? Hindi ko alam kung ano ang assignment ng Panginoon sa inyo, pero definitely, iba sa assignment ko. Yung purpose ko, yung will ni God sa akin, yung assignment ko sa Panginoon, iba sa assignment at purpose mo. Hindi ka pwedeng maging ako, hindi ako pwedeng maging ikaw. Okay? Sapagkat bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang layunin at purpose na ibinigay ang Panginoon para lakaran natin. Ang tanong, nasumpungan mo na ba ang layunin ng Panginoon para sa iyo? Have you found out the will of God in your life? O until hinahanap mo pa rin? Lord, ang hirap naman. Until now, dear God, reveal it to me. It's hard for me to know what is your will in my life. Hinahanap mo pa rin ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo? You want to make it simple? Balikan natin ang John. Yung ating binasa. 1 John 2:17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. What is the will of God in your life? As a child of God, focus. Abide in Him. Kailangan pag Kristiyano ka, focus ka. For you to know God's will in your life, you need to be focused. Piliin mo na manatili sa ating Panginoon. And the Lord will reveal it to you. Hindi ka pahihirapan ng Diyos. Hindi yan stack of hay and you need to find the needle. Hindi ganun ng Panginoon. In finding God's will, it's not like finding Nemo. Simple lang. Here is the word, and you have the prayer, and you ask the Lord, and the Lord will reveal to you. As you pray, you talk to God. As you read His Word, the Lord is talking back to you. You know God's will? Andito. Ang tanong, binabasa mo ba to? Dito mo ba hinanap yung kalooban ng Diyos? Pag nagbabasa ka ng Bible, ang salita ng Diyos kumakausap sa'yo. Pag nananalangin ka, kinakausap mo si God. For you to know God's will in your life, saliksikin mo ang salita ng Diyos. Basahin mo ang Bible. Marunong ka ba magbasa? Spend time reading God's Word. Andito yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Focus. It concentrates our effort and energy on what is important. Pag nag-a-abide ka, makikita mo, nagkakaroon ka ngayon ng direction in life. Ito pala ang dapat kong gawin. Ito ang dapat kong lakaran. Nagiging effective by being selective. Hindi lahat pwede mong gawin ng sabay-sabay. May priority in life. May dapat kang unahin. Kung ang buhay importante from 1 to 10 at ginawa mo yung 10, pinabayaan mo yung 1, you suffer loss. You suffer much. You destroy your life. Why? You do the least thing in life. Ang gawin mo, unahin mo, ano yung essentials? Ano yung important? At mangyayari lamang yan once you focus on the Lord. Ang marami sa atin, we are out of focus in life. We are like on a spinning wheel, ikot lang tayo ng ikot. We do many things in life, wala tayong na-accomplish.
You never grow in your faith. You never grow in the word of the Lord. But you are active. Pero yung faith mo, as the Lord grade it, at the Lord gauge it, ang baba. Tanong, bakit may pagsubok sa buhay? Bakit may pagsubok sa buhay? Pwede namang maayos yung buhay na lang na parang Kristiyanong lumalakad ng maayos sa Panginoon. Maalwan ng buhay, titiwala sa Diyos. Ba't kailangan may trials? Ba't kailangan may test? Ba't kailangan tayo pahirapan ng Panginoon? Ba't kailangan idaan sa apo yung ating pananampalataya? Di ba pwedeng smooth sailing ang buhay Kristiyano? Pag sumunod ka sa Panginoon, definitely, tiyak masasaktan ka. Ang pagsunod sa Panginoon, ang kaakibat po niyan, may bibitawan ka sa buhay mo. May aalisin ka sa buhay mo para higit ka maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Pag nakakapit ka sa sanlibutang ito, kailangan bumitaw ka at kumapit ka sa salita ng Diyos. If you want to follow God true and true, at sinabi ng Diyos, alisin mo yung bisyo mo. Madali ba yun? Hindi. Ihinto mo ang maling relasyon na yan. Madali ba yun? Hindi. Emotions were attached. Emotion is too high. Mahirap gawin. Pero if you want to follow God, gagawin mo, kahit masakit. Ba't may pagsubok? Para malaman ni God, nasaan yung gauge ng yung pananampalataya? How much faith do you have? Kaya nga sabi ng Panginoon, as you look on the earth, sabi niya, can I find faith here on earth? Pero ba't ako matatagpo ang pananampalataya sa mga taong nakikinig sa akin? Can you find faith here? Paano malalaman ni God kung meron kang faith? Paano? Pag pinadaan ka niya sa pagsubok ng buhay. Amen? Doon makikita kung meron kang pananampalataya. Abiding with God focuses your life. Nagkakaroon tayo ng tamang direksyon. Nakikita mo, naunawaan mo yung kalooban ng Diyos para sa'yo. I need to be faithful in the Lord. Kailangan ko palang mag-pray, kailangan ko palang manambahan, kailangan ko palang magpagamit sa Panginoon. Kung saved ka na, magpabaptize ka na, kailangan mo ng simbahan. Kung member ka na, magpagamit ka, kailangan mo ng ministry. Kung matagal ka na sa gawain, higit ka pang tumagal sa gawain ng Panginoon. Do more for God. Focus. Number 2, abiding with God motivates our life.Ag-uudyok, nagbibigay ng gana sa atin. Philippians chapter 3, verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Pag Kristiyano ka, kalimutan mo na yung nakaraan. Kalimutan mo na ang nakaraan. And reaching forth unto those things which are before. Ang focus mo, yung darating. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Meron kang inaabot. Yung prize ng pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Dahil may pagkakatawag sa iyo Diyos at meron kang prize na inaabot, ito dapat ang ating paninindigan. Acts 20:24, But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. If you are looking for something, it motivates you. Magpapatuloy ka. Ano man ang ilaan sa iyong harapan para pigilan ka, you will reach for that prize. The prize of the high calling of God in me. Kaya huwag kang susuko. Never give up in life. Magpatuloy ka lamang. Kaya sa buhay mga minamahal, ang tanong po natin,
Yung bang ginagawa mo ngayon is in harmony with God's Word. Meron ba tayong focus bilang mananampalataya? Ano ba rin yung motivation sa atin magpatuloy sa gawain ng Panginoon? It energizes us. Saka nakatingin bilang mananampalataya. Do you have a meaningful life? May kabuluhan ba yung buhay mo bilang Kristiyano? May kabuluhan ba yung pagiging ligtas? Kabuluhan niya na kay Kristo. Abide in the Lord. Manatili ka sa ating Panginoon. Have focus. Don't be distracted. Motivate yourself. As you abide in the Lord, ang sabi ng Panginoon sa atin, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will. Ask what you will. It shall be done unto you. Assured, answered prayer. Lahat tayo gusto natin ng answered prayer. Ang susi, ang sabi ng Diyos, abide. Manatili sa salita ng Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri sa iyo sa umagang ito. Tinuruan po, Panginoon, kami na huwag naming mahalin ang sanlibutan ito.